Ano nga po, nabuntis po ako, nakulong na lang po kasi nga po. Ang dami pong nanghusga. Nakulong ka na lang? Hanggang ngayon po. Hanggang ngayon? Nilait po yung anak ko. Bakit naman dadamay nilang anak ko? Pangit daw po. Bago tayo magpatuloy sa panunood sa madaming kwento po ni Giselle, gusto ko lang munang batiin kayo ng magandang araw, magandang gabi sa ating mga taga-suporta. Ayan, lalong-lalo na sa mga supporters po natin, ng mga taga-OFW na kahit anong oras ay nakasupport po sila. At syempre, huwag po natin kalimutan, i-subscribe po ang Kaagapay at ang aking FB rin po na Kaagapay. And syempre, si Kalingap Rab, si Kuya Bal, si Ate Edna at sa buong team Kalingap. So, guys, gusto ko lang din pong makuha ano yung magiging komento nyo or magiging suggestion po ninyo, mga insight po ninyo or masasabi nyo rin po sa mapapanood po nating kwento. Mag-share din po tayo ng ating mga idea or mga komento para din po may nababasa din po tayo or alam nyo yon, yung siyempre hindi po yung idea mo, komento mo, iba sa komento ko. So tara po, panoorin po natin ang kwento po ni Giselle. Napakabata mo, no? Unang anak ka, ilang taon ka? 17? 16 po. 16? 16. Magsi-17 po ako nung nanganak. Okay. So, meron bang mga pagkakataon na pinagsisiyan mo yung mga ano? Nung una po, buhay? kasi po ang dami pong nanghusga sa akin. Daming nanghusga. Opo. Ano nga po, nabuntis po ako, nakulong na lang po ako kasi nga po. Ang dami pong nanghusga. Nakulong ka na lang? Hanggang ngayon po. Hanggang ngayon? Nilait po yung anak ko. Bakit naman dadamay nilang anak mo? Pangit daw po. Grabe, no? Pero sa mga ganun pang husga, anong ginagawa mo? Bali-bali lang po. Kasi po, di naman po kami humingi sa kanila po ng pagkain. Eh, nakakasurvive naman po kami, nakakakain pa po kami. 3 times a day po. Sila din naman po ay hindi naman din po successful pero mga nangaralait po. Okay. Kaya ko naman po, kahit mahirap po, ang dami lang po talagang mga manghusga. Pero nung pag pumapasok ko sa school na may kasamang anak, kasama mo siya? Ano po, one time po, nung nagpasok po ako, exam ko ata po yun, first grading. Exam mo pa? Opo. Pag uwi ko po, may nakasalubong po akong matanda. Sabi po sa akin, sana all. Tapos nagtatawa na po ako. Grabe naman, ano? Ito doon. Kumusta naman yung ano nyo dito? Saan kayo nahihirapan bilang mag-asawa? Sa pang araw-araw din pong gastusin. Tapos po yung tulad po nito, due date namin ngayon po sa... Due date nyo ngayon? Opo. Wala pa kayong pambayad? Wala pa po. Di pa po kasi nasahod. Anong trabaho ng mister mo? Sa hardware lang po. Sa hardware, magkano yung kinikita niya? 300 lang po. 300 arawan? Kulang talaga yun. Minsan po, pag maulan po, 200 lang po yun. 200 lang? Paano naman yung gatas nito? Mahal ang gatas ngayon, diaper. Ano nga pong, ay ngayon po, breastfeeding na po ako sa kanya. Pinilit ko po kasi po, kulang po. Yung sinasahod niya, pan-diaper lang po, tsaka pang-gatas lang po. Ano pa ba ikaw? Ano yung ano mo ngayon? Ano yung goal mo sa buhay ngayon? Pag po nakapagtapos po ako, magtatrabaho po ako. Magsisikap po, kahit naman po, nandito lang ako sa bahay. Sumasideline naman po ako, nabibigay ko pa rin po sa anak ko yung mga, kahit konti lang po, nabibigyan ko siya ng... Ano sa sideline ka? Ano yung mga sideline mo? Ano po ay, nagpapaluwagan po ako, nag-go online selling. Basta kung ano po, tapos nag-aalaga po ako ng anak ko. Ay, ng kapatid ko po. May araw po ako doon. Ang galing, ano? So, kahit pala ganun, Po. dinadam mo na lang sa diskarte sa buhay, Opo. ano? Kahit may anak ka na, di kayong nawala ng pag-asa na Opo. tingin mo sa sarili mo, paano na ako ngayon? Down na ako. Paano na kami ng anak ko? Kasi po, yung iba nga po, kahit yung may kapansanan po, nakakapagtrabaho ko po kayang nag-anak lang ng maaga. Tama ka dyan. Ganda nung sinabi mo yun.
Ilang taon ka na ngayon? 18? 18 na po ngayon. Kailan ka nag-18? Nung December 15 po. Kaya 18 mo lang din pala, no? Mhm. Ilang taon na kayong magkasama nung asawa mo? Kasal ba kayo? Hindi po. 2 years na po kami nagsasama. 2 years na. Ano bang harap niyo sa buhay? Kayong bilang mag-asawa? Magkaroon po ng sariling bahay. Tapos po, masayang pamilya lang Masayang po. pamilya at magkaroon ng sariling bahay. Opo. Tapos, mabigyan po namin yung anak po namin ng magandang kinabukasan po. Ang kinabukasan. Pero ganyan, kagaya ngayon, nag-vlog tayo, ano? Pero nag-vlog ka na rin naman ni VG Scheme, di ba? Opo. Okay naman sa'yo na mag-vlog ka ngayon. Kasi sabi mo, madaming nag-judge, madaming mapangusgang tao. Sigurado marami makakapanood nito. Okay lang sa'yo. Okay lang po. Sabihin na po nila ang sasabihin nila. Buhay naman po. Ay, Ikaw, kumbaga, wala ka nang pakialam na sabihin ng iba. Nasanay ka na rin. Oh, Masanay ka na rin. Ano yun, pag may naririnig kang di mo gusto about sa'yo, anong ginagawa, Nasasaktan ka pa rin? nasasaktan po. Naiyak po. Tapos, Naiyak ka? pero inahayaan ko na po kaysa po patulan. Eh, di naman po may iwasan, lahat naman po may mga nangungusga. Kahit sa naman po. Anong pangarap mo para sa iyong anak? Mabigyan ko po siya ng magandang kinabukasan, patapos ko po siya ng pag-aaral. Pero nung una nagsisi ka, ngayon hindi na. Hindi na po kasi po, kahit naman po mahirap, kinakaya naman po. Kinakaya naman. Ginusto ko naman po kaya Kumbaga, dapat. decision mo yun, panindigan mo, ano? Anong sabi sa'yo nung magulang mo na nagalit, siyempre, no? Tinakwil po ako. Ay, tinakwil ka? Normal naman yun, mga kadalasan, ganun Opo. talaga nangyayari. Di nila tanggap eh, baka may Opo. pangarap siya sa'yo, para sa'yo. Sulong anak ka ba? Sulong babae po. 5 po kami, tapos ako lang pong babae. Masakit para sa magulang yun. So, tinakwil ka, anong ginawa mo? Ano po ay, nung Lumayas ka? pinalayas po ako nun. Tapos po nung malapit na po ako mahalak, pinatawad na po ako. Okay. Ang magulang naman kasi sa una lang, ganyan. Pero walang magulang na matitis ang kanilang mga anak. Diba? Anong gusto mong sabihin sa magulang mo ngayon? Na hindi ko nasabi sa kanila na. Sana po, patawarin niyo po ako sa mga nagawa kong kasalanan. Nagsusumunod naman po ako kahit nagkaasawa po ako, mahagat nagkaanak. Ngayon ba may sama pa rin ng loob? Wala na. Wala na po. Wala na. Tapos, Panood po natin yung short clip po ng video na kwento po ni Giselle. Si Giselle po ay, yun nga, sabi nga nila na maagang nakapag-asawa or nanganak. Sa edad na 16, nagkaroon na po siya ng anak. Si Giselle po ay na-scout po ni BG Scheme. Yan po yung nilapit ni BG Scheme kay Kalinga Prab. Kung gusto niyong mapanood po yung kabuuan po ng kanyang kwento, ay puntahan po natin sa channel po ni Kalinga Prab para po mas mapanood niyo po ng buo. Para naman po sa akin, wala po tayong karapatan para i-judge pa siya ngayon or sa nangyari po sa kanyang buhay. Po. Wala tayong karapatan i-judge siya. Kasi lahat naman tayo ay nagkakamali, maliit o malaking pagkakamali. Lahat po tayo dumaan dyan. And siguro, kaya nangyari po yan kay Giselle at saka dun sa asawa niya, may reason po yan. Kung baga, hinahanda na po si Giselle sa mga maaaring mangyari pa sa susunod na hinaharap po nila sa buhay. Para sa akin po, napakatapang po ni Giselle sa lahat po ng kinwento po niya, yung mga nangyari sa kanya, yung pambubuli, lahat, na-depressed pa siya, tinakwil pa siya ng mamagulang niya. Hindi po madali po yun. Pero lahat po yun ay nalagpasan niya at ngayon hinaharap na po niya yung buhay niya na sabi nga niya talagang kahit siya po mismo pinagsisihan niya yung nangyari sa buhay niya, yung ginawa po nila. And kagandahan po ay hindi po niya isinuko yung pag-aaral po niya. Kahit po nagkaroon na po siya ng anak. Banggit nga din niya, gumraduate siya ay buntis siya noon, di ba? Napakatapang niyang tao. Kasi hindi po lahat ng tatang ina or
pumasok kagad sa pag-ibig or pag-asawa ay tutuloy pa rin yung pangarap niya. Pero si Giselle, nakikita ko naman sobrang matapang siya kasi nasa sarili pa rin niya, na alam niya sa sarili niya na pwede pa niyang mabawi or pwede pa niyang may tuloy yung mga pangarap niya. At alam niya sa sarili niya na matapang siya, kumbaga matalino. Kasi nga nakita natin, may pinakita pa doon yung mga medal nila at saka ribbon. So, para bang nagkamali lang siya, pero hindi po niya binitawan yung pangarap niyang makapagtapos. Yan po yung kagandahan po kay Giselle sa kwento niya. Grabe. Kasi hindi po lahat ng nabuntis ng maaga ay pinagpapatuloy na yung pangarap niya. Kasi karamihan talaga nabubuntis ng maaga ay natitigil din sa pag-aaral. Kasi nandun na nawala na yung, kumbaga, yung pag-asa niyang mapagtapos, ay sinusuko na lang yung pangarap niya. Pero si Giselle, lahat, inaccept niya yung mga pambubuli. Pero ngayon, tumatayo pa rin siya, lumalaban sa buhay. At para sa akin, tama din yung naging desisyon niya ngayon na bumakod na sa kanyang mamagulang. Kasi hindi naman sa sinasabi ko na ang tumira pa sa mamagulang niya, di ba? Pero kasi minsan sa isang pamilya or sa ganyang sitwasyon, pag nakikitira pa sila sa kanyang mamagulang, baka yan pa yung maging dahilan para magkaaway-away pa sila ulit. Kasi hindi natin maiwasan, karamihan naman sa mga nangyayari dito sa atin sa Pilipinas ay yung mga manugang, minsan sila yung nagiging dahilan kaya sisira din yung extended family. Kasi may mga manugang na nangihimasok na sa mga plano ng bagong mag-asawa or yung anak po nila. Hindi ko naman sinasabi na mali yung makialam ka sa buhay ng anak mo na may asawa na, pero may limitation pa rin. May mga bagay na kahit na gustong-gusto mong tulungan or pagsabihan yung anak mo na ganito yung gagawin, mas maganda na wag mo na lang sabihin. Kasi minsan yun yung sinasabi ng iba na nakikialam na yung manugang. So minsan hindi rin maganda. Siguro paalalahanan yung mga bagay na alam mong makakabuti sa kanila. Pero yung araw-araw parang makikialam ka na sa kanila na, bakit ganito o ganyan. Isa yan sa reason na minsan kaya may nasisirang pamilya dahil nga minsan may pumapasok din nakikialam na manugang. Sundan pa natin yung magiging kwento ng buhay ni Giselle kasi alam ko parang mas nakaka-excite din to ang kwento niya. Ayan, mas makilala pa natin silang mag-asawa. And tulungan din po natin, kung baga supportahan din po natin yung kwento po niya para po malay natin magkaroon po sila ng sariling bahay at hindi na po sila mangupahan. Kahit ganun, malaking tulong na po yun sa kanila kasi sa totoong buhay, yung mga pagrenta talaga yan yung laking pasan po ng isang pamilya. Pag may sariling bahay ka na, pinoproblema mo lang yung mapagkain nyo araw-araw. Pag nangungupahan ka, isang malaking problema po yan sa isang pamilya o sa isang tao, di ba? So, supportahan po natin para po malay natin magkaroon din po sila ng sariling bahay. Yung kwento po niya, isa po yan, napakalaking aral po ito sa mga bagong kabataan ngayon na papasok or pumapasok sa maagang pag-aasawa.